Pang-17 biktima na ang binatang si Jan sa lahat ng mga natagpuang patay ngayon sa kanilang bayan. Isa siya sa mga manliligaw ni Christine. Nang malaman ng dalaga ang balita, ay nanlumo siya at nagbigay na lamang ng abuloy, bigay tulong para sa lamay ng binata. Alam ng lahat kung sino ang serial killer sa kanilang lugar. Ngunit ang problema ay hindi nila ito mahuli-huli dahil mailap itong magtago. Yun si Nonoy, o kilala sa bansag na Judas. Tinawag siyang Judas ng mga taga roon dahil magmula daw nang namatay ang kanyang mga magulang, asawa at anak, ay tuluyan na siyang nasiraan ng bait at walang ibang ginawa noon kundi ang maglasing. Nakikipag-away at pumapatay ng mga inosenteng tao. Kinatatakutan siya dahil wala siyang puso. Bata, matanda, kahit sino pa ay papatulan niya. Wala na rin siyang kinikilalang Diyos. Katunayan ay isa siya sa mga knights sa simbahan. Ngunit dahil nang mangyari ang trahedya sa buhay ng kanyang mga minamahal, ay tuluyan na siyang nawalan ng kapit sa Diyos at napariwara ang buhay. Sa ngayon ay walang nakakaalam kung saan siya nakatira. Tuwing makakapatay kasi siya ng mga tao, ay magtatago na siya agad. May napatay na rin siyang isang pulis noon na nagtangkang hulihin siya. Magaling siya umagaw ng baril at mabilis kumilos at umiwas. Dati nga ay binaril din niya ang isa sa mga konsihal ng kanilang bayan dahil sa kanyang inggit dito. Lumipas ang mga araw na wala pa ring nahahanap ang mga pulis kahit isang bakas ng anino ni Judas. Pati mga barangay tanod ay tumulong din sa paghahanap, ngunit mas madilim pa sa itim na tuldok ang lugar na pinagtataguan ni Judas, kaya hindi siya halos makita ng mga ito. Kaya naman, nagkalat rin ang maraming poster sa bayan nila na naglalaman ng litrato ni Judas bilang wanted. Ang litratong yun ay nakuhanan dati nang huli siyang makita ng siya'y makipag-agawan ng baril sa isang pulis. Magmula noon ay naglaho na siya na parang bula. Hindi na nakita. Isang linggo ang lumipas. May bagong manliligaw si Christine na nagngangalang Jefferson. May itsura ito. Moreno, matangkad at mayaman. Dahil sa marunong ito makitungo sa mga magulang ni Christine, ay nakuha niya ang loob ng mga ito. Araw-araw dumadalaw si Jefferson kina Christine at palagi niyang ipinagdadala ng tsokolate at bulaklak ang dalaga. Madalas din silang lumalabas at nagpupunta sa mall. At sa pag-uwi naman ng dalaga ay marami itong mga dalang pasalubong para sa kanyang mga magulang na galing daw kay Jeff. Isang gabi ay hinatid ni Jefferson si Christine sa kanilang bahay. Galing sila sa isang restaurant para mag-date. "Maraming salamat ha, Jeff. Mag-iingat ka sa iyong pag-uwi," payo ni Christine. Pagkatapos ay isinara na niya ang kanilang gate. Habang naglalakad pa uwi ang binata, ay iniisip niya kung ano muli ang ireregalo niya para kay Christine. Nakakasawa din naman kasi kung puro tsokolate na lang, kaya nag-isip siya ng mga bagay na tiyak ay magugustuhan ni Christine. Ang bulaklak lamang ang hindi niya aalisin. "Alahas," sambit niya habang itinataas ang hintuturo. Napansin kasi niya na tuwing aalis sila ng dalaga ay ayaw nitong pumasyal sa malalayong lugar kung hindi kumpleto ang kanyang mga alahas, gaya ng pulseras, singsing, kwintas at hikaw. Kaya naman naisip niyang wag muna isama si Christine bukas sa mall
upang masurpresa niya ang dalaga. Bibilhin niya ang mamahaling alahas na siguradong magniningning sa mga mata ni Christine. Nang mapadaan na siya sa isang madilim na pasilyo, ay may natanaw siya sa di kalayuan. Parang isang bagay yun, makintab at kulay ginto. Habang naglalakad siya ay papalapit ng papalapit ang gintong bagay na yon. Nang pagmasdan niyang mabuti ay parang hugis bilog yun na may ukit na mukha ng nakakatakot na kabayo sa gitna. Nagtaka tuloy siya. Hindi niya matukoy kung flashlight ba yun o kung ano. Napansin pa niya na gumalaw yun at nagpunta ng iba't ibang direksyon. Nahalata niya na parang may karugtong yun na mahabang bagay. At nang mapalapit na siya sa bagay na yun, ay nasindak siya sa nakita. Hindi na niya nagawang makapalagpa dahil mabilis na pumalo sa kanyang mukha ang bagay na yun. Isa pala itong bakal. Mabigat na bakal na kapag dumampi sa balat ay mainit. Nakakasunog. Bumulagta siya sa kalsada at nagsisigaw habang pumapalo sa kanya ang isang matigas at mabigat na bagay. Isang masamang balita ang muling gumimbal sa bayan nila nang makakita sila ng panibagong bangkay sa pasilyo. Ang bangkay na yon ay may pagkakapareho sa naunang bangkay na kinilalang si John. May mga kakaiba silang pasa sa buong katawan. Para bang natapatan o nadiinan ito ng isang bagay na ubod ng bigat at init. Agad ding nakarating ang balitang yon kina Christine. At nang puntahan niya ang pasilyo upang tignan ang bangkay, ay ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat. "Jefferson?" Napaiyak siya at nilapitan ng bangkay. Paulit-ulit niyang sinasambit ang pangalan ni Jefferson. Siya kasi ang bagong biktima ng serial killer. Dahil sa pangyayaring yun, ay nagreklamo na si Christine sa mga pulis. "Ano ba kayo? Mga pulis ba talaga kayo? Bakit nyo naman hinayaan na maging ganito na lang palagi? Bakit hanggang ngayon ay hindi nyo pa nahahanap ang sospek? Habang buhay na lang ba mangyayari ito sa ating bayan na palaging may namamatay? Pati miyembro nyo dati na isang pulis ay nadali din ng serial killer na yan. Kung paiiralin nyo lang ang takot nyo ay hindi nyo talaga masusolbang kasong ito." Galit at mataas ang boses ni Christine habang kausap ang dalawang pulis sa headquarters. "Miss, ginagawa naman po namin ang lahat para mahuli namin ang serial killer. Sa ngayon ay wala tayong magagawa kundi maghintay lamang. Hindi naman kasi ganoon kadali ang manghuli ng isang kriminal na magaling magtago. Pero wag po kayo mag-alala. Ipinapangako po namin sa inyo, pati sa taong bayan na hindi matatapos ang buwan na ito at mahuhuli rin namin ang killer." Banayad na wika ng pulis sa dalaga. Kahit pa mayaman sina Jefferson ay nagbigay pa rin siya ng abuloy sa lamay nito. Pati ang barong ng binata at mga bulaklak na pangpatay ay si Christine ang bumili. Ito na ang pangalawang manliligaw niya na pinatay ng serial killer. Tulad nga ng pangako ng pulis kay Christine ay hindi matatapos ang buwang ito ay mahuhuli na nila ang killer. Ngunit mangangalahati na ngayon ng buwan ay wala pa rin silang nahuhuling sospek. Kung sa bagay ay hindi naman hinihintay ni Christine na may makahuli pa sa killer. Hindi na niya kailangan maghintay dahil ang pangakong yon na binitawan ng mga pulis ay ang ikasampu na nilang pangako. Magmula pa noong 1 taon ngunit lahat ng mga pangakong ito ay napako lamang. Mukhang wala na yatang ibang paraan para mahuli nila ang mga ito. Hindi nagtagal ay nagkaroon na ng bagong manliligaw si Christine. Kahit ayaw niya ay hindi na niya pinahiya pa ang binata. Mas mainam na siguro kung may bago siyang manliligaw upang makalimutan niya agad ang pagkamatay ni Jefferson. Tulad ni Jeff, mayaman din ang lalaking yun. Ang pagkakaiba lamang ay maputi ito at may dugong bughaw. Disente itong manamit
Matipuno ang katawan. Banayad ang boses nito at palaging nakangiti. Tuwing kinakausap ito ay palaging Taglish ang kanyang salita. Isa ito sa mga nagustuhan ni Christine sa binata. Pangalan pa lang ay pang-international na. David Edward Benjamin Del Puero. Nagpunta sina David at Christine sa isang night party ng kanilang bayan. Kahit manipis lang ang make-up ng dalaga, ay malabarbida lang kanyang kagandahan. Pati ang gown na kanyang suot na terno naman sa kanyang maputing kutis. Habang si David naman ay napakaganda ng damit na barong at makintab pa ang suot na sapatos. Napakabango nito at tuwing magkikita sila ng dalaga ay palaging naninibago sa kanya si Christine. Araw-araw kasi ay iba-iba ang suot ni David. Mapa t-shirt man, mapa sando o kahit mapa varsity jacket ay nagbabagay sa kanya. Si David na yata ang pinaka nagustuhan ni Christine sa lahat ng kanyang manliligaw. Parang gusto na niya itong pakasalan kahit hindi pa man umaabot ng buwan o taon ng kanilang relasyon. Sa gabing yun ay silang dalawa rin ang nanalo sa night party. 2 major awards. Hinatid ni David ang dalaga sa bahay nito gamit ang kanyang itim at makintab na kotse. Sa pagbaba ay nakuha pang buhatin ng binata ang dalaga papasok sa kanilang bahay para talagang ikinasal sila. Napakasaya nilang dalawa. Halos araw-araw naman matapos makapagpaalam ng binata ay sumakay na ulit siya sa kotse upang umuwi. Sa kabilang barangay pa kasi ang kanyang tirahan na medyo malayo rin sa bahay nila Christine. Dumaan siya sa isang shortcut na daan para agad makarating. Nagtaka tuloy siya kung bakit walang ilaw ang mga poste kaya napakadilim tuloy. Ang ilaw ng kanyang kotse ang nagbigay liwanag sa kanyang dinaraanan. Habang siya'y nagmamaneho ay huli na nang mapansin niya na may taong dumaan at nabangga niya ito. Napapitlag siya at nagmamadaling lumabas ng kotse at nilapitan sa harapan ng nasagasaan. Nang makita niya ito ay isa itong lalaki. "Are you okay, bro?" Tanong niya at sinubukang hawakan ng lalaki ngunit sa kanyang pagkahawak ay biglang bumangon ng lalaki at mabilis siyang hinampas ng isang matigas na bagay. Isang bakal na kulay ginto at may ukit ng nakakatakot na kabayo sa gitna. At ito ang bakal na nakadikit sa isang sinturon na hawak ng lalaki. Napaigik si David at natumba ito. Napaso ang kanyang muka dahil sa init at bigat ng kakaibang bakal ng sinturon na yon. Bago pa siya makatayo ay hinataw na siya ng palo ng lalaki sa buong katawan gamit ang bakal nitong sinturon. Sa bawat sigaw at igik ni David ay tila nagagasgas ang kanyang boses dahil sa sobrang sakit. Tulad ng kanilang nakasanayan ay panibagong bangkay na naman ang natagpuan sa isang subdivision ng umagang yun. Sa suot nitong damit ay halatang kasali ito sa night party kagabi. Nang tignan nila ang bangkay ay wala itong pinagkaiba sa mga naunang bangkay noon. Puno ng kakaibang pasa ang katawan. Pasa ba yun o bakas ng sunog? Malalaki ang mga pasa na halatang pinalo ng isang mabigat at matigas na bagay. Nang makarating kina Christine ang balita ay agad niyang pinuntahan yun, kasama ang kanyang kapatid na batang babae. Nakipagsiksikan siya sa mga tao at nang makita niya ang bangkay ay muling naulit ang kanyang pagnanangis. "David!" Nanlambot ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang napaluhod. Agad pumatak ang kanyang luha at halos hindi niya magawang tignan o hawakan ng bangkay ng kanyang manliligaw. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari kay David. Hindi niya matanggap na patay na ito at ang masaklap pa doon ay kabilang ito sa mga biktima ng serial killer na nagtatago sa kanilang lugar.
Parang nawalan ng kulay ang buhay ni Christine dahil pati ang lalaking pinapangarap niya na magkaroon ay naging bangkay pa. Dahil sa labis na stress ay nawalan ng malay si Christine at napahiga sa kalsada. Tinulungan naman siya ng mga tao para ibangon. Dahil sa nakakabahala na ang serial killer, ay muling nagbigay ng babala ang mayor ng kanilang bayan. Nakasakay ito sa kanyang truck at nagsasalita sa mikropono at lahat ng kanyang mga sinasabi ay lumalabas sa speaker na nakalagay sa labas ng truck. Mga taong bayan, batid po namin na kayo'y nababahala na dahil sa serial killer dito sa atin. Kaya humihingi kami ng tulong sa inyo upang mahanap ang sospek. Alam kong malulutas din natin ang kasong ito kapag tayo ay nagkapit-bisig at nagtutulong-tulong. Wika niya sa mikropono. Ipinarating na rin nila sa media ang balitang yon upang ikalat ito at makahingi ng mas marami pang tulong mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Lumipas ang isang linggo ay nanatiling walang kwenta pa rin ang lahat ng kanilang ginawa. Hindi pa dumarating ang ibang mga pulis na ipinadala ng media upang tumulong sa paghahanap at bigurin ng mga pulis sa kanilang bayan para hanapin ang sospek. Hanggang isang panibagong balita ang kanilang nalaman. Natagpuan nila ang bangkay ng babaeng si Christine sa harap mismo ng kanilang tirahan. Tumalon daw ito sa kanilang bintana at nagpakamatay. Ayon sa mga magulang, hindi nito tanggap ang sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang mga manliligaw. Kaya winakasan nito ang sarili niyang buhay. Dala na rin ng labis na stress at depresyon. Samantala, habang nagkakagulo ang mga tao sa harap ng bahay ay lihim silang minamasid ni Judas, ang serial killer. Nagtatago ito sa isang malaking puno. Nakita niya na bangkay nga ni Christine ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Nakita pa niya na may dalawa pang tao na humahagulgol sa iyak na marahil ay mga magulang ng dalaga. Bago pa may makakita kay Judas ay agad na siyang tumakbo paalis. Isinuot niya ang kanyang sombrero at itim na payong upang takpan ang kanyang muka. Mula sa isang liblib na lugar pababa sa isang pader ay tinungo niya ang lihim niyang bahay doon na gawa lamang sa kawayan. Mataas kasi ang pader at hindi halatang may bahay sa likod at ibaba noon. Kung titignan ay aakalain lamang ng lahat ng puro damuhan lamang ang loob nun. Wala ding nagtangkang umakyat doon dahil patag ang pader. Si Judas lamang ang nakakaalam kung saan ang tamang daan at tamang pag-akyat doon. Pagpasok niya sa kanyang bahay ay nasa isip pa rin niya ang bangkay ni Christine. Hindi niya tanggap ng patay na ito. Sa totoo lang ay may lihim na pagtingin si Judas sa dalaga. Ngunit, nang malaman nito na may karibal na siya sa pag-ibig sa dalaga, ay pinatay niya ang mga ito. Tulad ni John, Jefferson at David na isa sa mga manliligaw ni Christine na pinatay ni Judas dahil ayaw niyang may ibang makaangkin sa puso ni Christine. At ang ginamit niyang pagpatay sa mga ito ay ang bakal niyang sinturon na minana pa niya sa kanyang pumanaw na lolo noong bata pa siya. Hindi lang yun pang ordinaryong sinturon. May kakaiba itong hiwaga. Ang sinturon na yun ay isang agimat na kung sino man ang magsusuot nito ay hindi tatablan ng kahit anong patibong. May kakayahan din pumatay ang sinturon na yun sa pamamagitan ng gintong bakal nito na may ukit na mukha ng nakakatakot na kabayo na sumisimbolo ng satanismo. Lahat ng gagamit ng sinturon na yun ay magkakaroon ng kapangyarihang pumatay, maging invisible at gumaya ng itsura ng isang tao. Yun ang tumutulong kay Judas kaya hindi siya mahuli-huli ng mga pulis. Dahil nagiging invisible siya at dahil sa hindi siya nakikita ng iba. Palagi lamang niyang pinagmamasda ng mga tangang pulis na hanap ng hanap sa kanya.
Minsan ay tinatakot pa niya ang mga ito na kunwari ay susutsot siya o mambabato. Ngunit kapag lilingunin ng pulis ay wala namang tao. Ngunit ang sinturon ding yun ay may hinihinging kapalit. Ang mismong kaluluwa ng kung sino man ang magmamay-ari nito. Ngunit ano pa ang silbi nito kay Judas ngayong wala na rin si Christine? Huli na ang lahat dahil din sa wanted na siya at kalat na sa media ang litrato niya, ay kahit kailan hindi na siya tatanggapin ng dalaga. Ayaw na rin niyang mabuhay sa mundo dahil sirang-sira na ang kanyang buhay. Wala nang dahilan para iharap pa sa tao ang kanyang pagmumuka. Kaya isa na lamang ang naiisip niyang paraan para tuldukan ito. Isinabit niya sa itaas ang sinturon at sumampa siya sa silya. Pagkatapos ay itinali niya ito sa kanyang leeg. Hinigpitan ng sinturon sa kanyang leeg. Pagkatapos ay agad niyang sinipa palayo ang tinutuntungang silya. Humigpit ng humigpit ang sinturon sa kanyang leeg hanggang di nagtagal ay kinapusan na siya ng hininga. At sa wakas, natuldukan na niya ang lahat ng kanyang problema at wala na siyang iintindihin pa. Kahit na matuntun pa ng mga pulis ang tago niyang tirahan ay wala na rin silang mahahanap na Judas dito sa mundo. Tanging bangkay na lamang niya ang siguro'y maiiwan dito sa lupa. Ngayon ay mapapanatag na ang kanyang buhay sa impyerno kasama ang mga demonyo.